Sa bagong tambayan, ang number one na pinakikinggan. Kung saan trending ang kulitan, kung saan bidang-bida ang buong lalawigan. Kaya tune in na sa nag-iisa, Radyo Bulacan. Kaya tune in na dito bida ka, Radyo Bulacan. Programa mga mamamayan ang pag-usapan natin at your service. At syempre, napakapalad po natin, kasi syempre kasama niyo ang Marie Chris na mapalad, kaya talagang napakapalad po natin. At ngayon po ay makasama natin ang co-chairman ng AITF-EID. Madalas nating makita sa telebisyon, kalmado at klaro ng nagpapaliwanag ng mga detalye ng mga patakarang ipinatutupad ng gobyerno. Madidinig natin ang pinakabatang miyembro ng kabinete ni Pangulong Duterte, mga kababayan, ang kalihim ng kabinete. Klaruhin natin kay Cabsec Carlo Nograles. Magandang umaga po, Cabsec. Yes, hello Cabsec, good morning. Yes, good morning po Cabsec. Ayan, magandang umaga po, Marie Chris, at magandang umaga rin po sa lahat na nakikinig sa Radyo Bulacan 103.9 FM. Good morning po sa inyong lahat. Yes, salamat din po sa pagpapaunlak sa aming request. Maraming ang namimiss kayo, Cabsec, mula nung pinakahuli ninyong press briefing hanggang ngayon. Ano po ba ang pinagkakaabalahan ninyo? Unang-una po sa lahat, no, bago ko sagutin yan, Marie Chris, nais ko lang din pong iparating ang aming pagkikiramay, no, sa pamilya ni Mayor Johnny Villanueva Tugna ng Bukawi, Bulacan. Alam niyo po si Mayor Johnny at ang aking pamilya, magkalapit po kami dahil yung kanyang asawa po si Congressman Sherwin Tugna ay nakasama ko po sa law school sa Ateneo. Nakasama ko rin po sa Kongreso noon nung kami ay kongresista pa, at kalapit no ang aming pamilya. Pati yung misis ko close na close kay Mayor Johnny. So kami po ay nalulungkot at pinapaabot po namin ang aming pakikiramay kay Congressman Sherwin, kay Deputy Speaker Brother Eddie, at siyempre kay Senator Joel, at lahat po ng ating mga kababayan dyan po sa Bukawi, Bulacan. So, my condolences and deepest sympathies po sa inyong lahat. Ngayon, magbalik naman tayo dun sa tanong mo, Marie Chris. Tuloy-tuloy pa naman ang aming trabaho. Co-chairman naman po ako ng IATF, so tuloy-tuloy pa rin ang aming trabaho, halos every day nagmi-meeting kami para pag-usapan kung ano yung mga patakaran, mga polisiya, mga rekomendasyon namin kay Pangulo tungkol sa pagpapatupad ng ating mga resolution ng IATF, parang lalo nating maging matukumpay tayo sa laban natin against COVID-19. Aside from that, syempre, kailangan yung pakikipagpulong din po natin sa iba't ibang sektor ng ating lipunan. Kasama na dyan yung sa pribadong sektor, ang iba't ibang mga nasa ahensya ng gobyerno, at syempre yung mga doktor, ekonomista, mga dalubhasa,
iba pa. So ito yung gawain namin dito sa IATF, pero over and above that, meron pa po tayong mga tungkulin bilang Cabinet Secretary. So ginagampanan din po natin ang ating tungkulin as Cabinet Secretary, at isa na rin po dyan yung sa Interagency Task Force on Zero Hunger na tuloy-tuloy rin po yung aming trabaho doon. Ayun, opo. So, Kabsec, maliban po sa IATF duties, may nainlunsa din kayong mga programa bago pa pumasok itong COVID sa ating bansa. Hingi nga po kami ng update hinggil sa Integracy Task Force on Zero Hunger. Kayo po ang chairman, hindi po ba? Yes, ito nga po yung sinabi ko, nabanggit ko nga po na Task Force on Zero Hunger. So bago pa man dumating yung COVID-19 dito sa ating bansa, itinalaga po tayo as chairman ng Interagency Task Force on Zero Hunger. No? Tayo po yung pinili ni Pangulong Duterte para tuloy-tuloy ang ating mga programa kontra kagutuman. Kasamang palad, no, dumating tong COVID-19. Pero bago dumating ang COVID-19, tinututukan na namin yung mga programa hinggil dito, no, sa kontra gutom. Maganda na nga po yung ating mga datos Pero dahil nga sa COVID-19, mas naging importante pa po itong task force natin ng Zero Hunger. So, ang ginagawa natin ngayon, bago ko lang pong inassemble ulit yung mga miyembro ng Task Force Zero Hunger, at syempre kasama natin dito yung iba't ibang mga ahensya ng gobyerno. Maliban sa Department of Agriculture at Department of Agrarian Reform, syempre kasama rin natin ang DOH dito, ang DTI, DSWD, DILG, NEDA, DepEd, DOST at iba pang ahensya. Ang gusto namin mangyari dito is syempre, lalong-lalo na dahil sa COVID-19, siguraduhin po natin na nandyan po yung sapat na availability at affordability ng pagkain, no? Sisiguraduhin din namin lahat ng pagkain na ginagawa mula sa ating mga kanayunan at sa kabukiran ay makakarating sa mga merkado. So, importante din po yung food accessibility, pati ang food safety. So, isa rin po ito sa mga tinututukan natin. At kasama rin po dito yung syempre yung kalusugan, yung nutrition. Siyempre, kailangan natin tutukan yung kalusugan na hindi mawawala, yung nutrition, lalo-lalo na para sa ating mga kabataan, sa mga buntis, sa mga elderly, mga senior citizen, sa mga manganganak, mga sanggol, at iba pa mga sektor, no? Kasama na yung indigenous peoples dyan. At siyempre, dahil emergency ngayon, yung food stability at yung resiliency nga po natin. Ito rin ang isang tinututukan po natin dito sa Zero Hunger. So lahat po yan ay inaano namin, parang ginagawa namin ng National Food Policy, kumbaga, or roadmap. Kaya lahat ng mga resort areas na sinabi ko ay aming ilalagay dun sa roadmap kung ano yung mga iba't ibang mga programa ng gobyerno at anong yung mga targets at outcomes natin per program ng government para makita natin kung ano pa ang kailangan nating punuin pagdating sa implementasyon para marating po natin yung tinatawag na Zero Hunger, lalo-lalo na dahil sa COVID-19. Okay, salamat po, Sec. Dahil napaliwanag ninyo, marami kasi sa ating mga kabataan o kababayan ang may agam-hagam hinggil sa pagkain. Puntahan naman natin itong mga makabagong teknolohiya. Kayo daw po ang siyang naging susi sa Rapid Pass at iba pang mga app kaugnay dito sa giyera natin sa COVID. Yes, actually yung Rapid Pass kasi nakita po natin nung unang-unang in-implement po natin yung ECQ dito sa Luzon, nakita namin na naging problema yung sa mga checkpoint. Kaya tayo po ay nag-reach out sa ating mga nasa science, technology, sa ICT, mula sa private sector at nilink up po natin sa DOST at DICT para gumawa nitong app na to, yung Rapid Pass, na kung saan mabibigyan po ng parang Rapid Pass ID ang ating mga nasa emergency frontlines, lalo na mga frontliners natin, para tuloy-tuloy po yung, hindi na sila pipila dun sa checkpoint, tuloy-tuloy po yung nila. Paglusot nila sa checkpoint, gawa nung
rapid pass ID nila at hindi na rin ma-endanger yung mga kapulisan at kasundaluhan natin dahil gamit yung cellphone ay makikita nila na accredited sila na frontliners, no, yung gumagamit ng rapid pass. Pero yung iba pa mga teknolohiya na ginamit po natin dito sa yung scan dashboard na tinatawag, ito yung supply chain analytics dashboard kung saan napaka-importante nito para sa trabaho ko as Zero Hunger Task Force Chair, no, dahil importante, gaya ng sinabi ko, yung mga pagkain natin mula sa kabukiran at kalayunan ay makakarating sa mga merkado. So, gamit itong app na to, gamit ng gobyerno, pati ng private sector, makikita po natin kung saan nagkakaroon ng bottleneck or pagbabara ng ating supply chain, lalong-lalo na pagdating sa pagkain. At nabalitaan siguro natin na maraming nabubulok na mga pagkain, no, mga prutas, mga gulay mula sa Benguet, no, halimbawa, dahil hindi nga nakakarating dito sa Maynila at sa mga urban center. So isa yan sa mga example ng tinatawag natin mga bottlenecks. So gamit itong scan app na ito, makikita natin kung saan pa. Ayan, medyo nakat ang ating CABSEC. Tatawagan po natin muli. Ayan, kung kailan pa tapos na tayo mag-interview kay CABSEC, tsaka naman, ayan, CABSEC, pasensya na po, medyo naputol. Tuloy po natin, CABSEC. Hello, CABSEC? Marinig mo? Ayan, okay na po, Hello? CABSEC. Okay po. Yes. Yes. Okay na? Opo, okay na po, CABSEC. Okay. Gaya ng sinasabi ko, gamit yung scan dashboard, makikita pa natin yung iba't ibang mga lugar kung saan nagkakaroon ng problema or aberya dito sa supply chain, lalong-lalo na pagdating sa pagkain. So, mareremedyohan agad natin ito. At yung panghuli, yung isa pang ginagamit namin na app, no, na yung Stay Safe app, kung saan isa rin itong paraan na ginagamit yung gobyerno para sa contact tracing na tinatawag. So marami pa tayong mga apps na ginagamit kasi importante, lalo-lalo dito sa laban against COVID-19, na gumamit tayo ng teknolohiya para labanan din ang COVID-19. Wow. Opo, tama po yun, CABSEC. Maraming salamat po doon. Sec, may punto po kayo dyan sa mga nabanggit niyo po. Mabuti at nandyan kayong klaro na napapaliwanag sa mga usaping ito. May mga final words po ba tayo para sa ating mga taga-parking? Taga-kapakinig, sorry. Yes, actually, meron po tayong mga, siyempre ngayon, June 1, paalala lang po, no? June 1 ngayon, so marami na po sa ating mga lugar ang na-declare na GCQ. Marami na rin po tayong mga lugar na dineclare na MGCQ. Pero paalala lang po sa ating mga kababayan na hindi naman po ibig sabihin na nag-GCQ na tayo at MGCQ na ay maging, kumbaga, relax tayo at hindi tayo matakot sa COVID, no? Nandyan pa rin po yung COVID-19. Kaya paalala lang po na kahit na medyo nabugas ng konti ang mga lugar na MGCQ at GCQ ay kailangan mag-ingat pa rin po lagi. At syempre, kung maaring manatili sa bahay, ay manatili muna tayo sa bahay. Kaya ang panawagan ko rin sa mga establishmento, sa mga kumpanya, na kung pwede po ay wag naman natin maaring mag-stay at home at work from home arrangement ay gamitin po natin. Pati mga alternative working arrangements din natin para lalong maproteksyonan pa ang ating mga kababayan. Pero sa mga nagtatrabaho ngayon, ang pupunta na sa opisina, ang buwabiyahe na, ang panawagan po natin ay please maintain yung proper health protocols natin. Lagi mag-mask, maghugas ng kamay, social distancing, at ingat po lagi. At siyempre yung magdasal. Ayan, okay. Maraming salamat po, CABSEC. CABSEC, ito additional question po, no? Yung po bang IATF o Rapid Pass po natin,
magagamit pa rin po ba kahit GCQ na po tayo? Well, right now, yung rapid pass, maaari naman pong gamitin pa, pero yung tinitingnan na lang ngayon, dahil marami ng NGCQ at GCQ, ang tinitingnan na lang ngayon yung sa ID ng kumpanya, yung company ID or employee's ID, para maipakita na tayo po ay bumabiyahe dahil tayo po ay nagtatrabaho. Eh, yung rapid pass, valid pa naman yan, hindi pa naman nawawala yan. Pero, at syempre, importante rin yan para hindi masyado ma-aberya sa mga checkpoint yung gumagamit ng rapid pass. Pero yung mga, baka kasi yung iba nagtatanong, kailangan pa ba ng rapid pass ID para makalusot sa mga checkpoint? Yung ID po natin as employee's ID or company ID, basta may pakita lang po natin na tayo ay bumabiyahe dahil tayo po ay magre-report sa opisina, okay, at sapat na po yun. Okay. Maraming salamat po, Cabsec, ano? At syempre, nakakataba po ng puso, no, dito sa 103.9 FM Radyo Bulacan na kami po ay inyong pinaunlakan. So, thank you very much. Keep safe always po. Cabsec Carlo Nograles. Yes. Maraming salamat, Marikis, at sa lahat po nakikinig. Ingat po lagi. God bless po. At kumare, bahay muna, buhay muna. Salamat po. Thank you very much po. Ayan, mga mamamayan, narinig po natin ang tinig ng ating Cabsec Carlo Nograles. Ayan, talaga naman, napakaswerte at napakapalad natin at tayo ay napaunlakan ng ating Cabsec Nograles. Ayan, at syempre, ang ating boss bro. Ayan, nakano ko dito, especially itong maskara ko dito. Especially maskara ko dito, DJ Ga. Oo nga. DJ, baka pwede pahiram na ng headset o wala bang headset ditong pahiram na. Ayan. Para hindi makita. Okay, at maraming po salamat sa napakagandang interview ng ating sexing DJ dito sa 103.9 RBFM. Ayan, at nako, matagal ko. Huli namin nag-program ni Gas sa Red Steel pa. Sa Red Steel, hindi Red Red Steel Building. Dito sa aking Mayor Roque, no? Ang tagal, na-miss ko yung program namin ni Ga. Sana Ga, meron tayong pagkakataon na magpaprograma pa minsan-minsan. Anong oras ba ilakad mo? Ayan, kasi alam mo, talaga binigyan daan lang po natin ang ating Cabsec, boss bro, no? Oo. Di ba rin nandiyan naman ang ating, binabati natin ng magandang umaga ang ating Ate Amanda. Ate Amanda, ayan. Ate Amanda, maraming salamat po sa pag-assiste at sa ginagawa niyong pag-alalay kay DJ Ga. Ayan. Saan ba lakad niya Ga ngayon? Papunta kami ng Kapitolyo. Pupunta muna ng Kapitolyo. Ga, pakilagay mo na nga dyan yung painted black. Pakisuyo na Ayan. At binabati po natin yung ating mga tagapakinig dito sa lungsod ng Malolos. Gayon din sa mga nakatenga ngayon sa kanilang mga bahay, ang mga estudyante. Nako, sana ay nagbabasa-basa kayo habang nasa loob ng bahay at nang hindi mainip. Wala ba? Wala ga? Painted black. Hindi na bale. Lilipat ko na lang dito para magsasounds ako ng ilang 15 minutes lang. Yes. Gusto ko lang para makaalis ka na, DJ Ga. Yes, opo. Ayan, boss bro, talaga naman Ga, minsan program naman tayo yung mahaba-haba. Ay, opo. Request ko lang naman sa iyo. No Meron problem. akong doon may programa doon na talagang na-miss ko siya. Yung, yung para bang Talk at the Midnight. Yun yung yun yung title ng natin. Nakalimutan ko lang, hindi ko na At syempre, bago po tayo magpaalam, boss bro, gusto ko lang sanang batiin ang ating butihing ama ng lalawigan ng Bulacan na talaga naman. Ayun! Bagong GCQ na po tayo ngayong araw na to, pero tinapos niya po yung pamamahagi ng mga relief goods. Ayun! Oo, kapaganda to. Yes. So wala bang katotohanan yung mga bali-balita na
di umano'y hindi raw parehas at may mga inuuna. Ano ba masasabi mo, DJ ka doon? Yun na nga po, napagsabihan nga ako na pinagtatanggol ko daw ang ating ama ng lalawigan. Siyempre, hindi lang naman po ang pamimigay ng relief goods ang tinatrabaho ng ating ama ng lalawigan ng Bulacan na walang iba kundi si Governor Daniel Ramirez Fernando. Ito po ay by scheduling. Kung naantala man po yung pagbibigay sa inyo, siyempre, ang gusto kasi na ating ama ng lalawigan ng Bulacan ay siya mismo ang mamahagi sa bawat bayan. Ayun, at dapat lang yan, DJ ka, na talagang bilang siya, yung ama ng ating lalawigan, ay talagang sinasalat niya yung mga problema at suliranin ng tao. Lagi siyang handa sa ganyan, DJ ka. At siyempre, binabati rin natin si Kong Jonathan. Naku, matagal na natin pina-interview si Kong si Jonathan. Kong Jonathan. Ayan mo, itong linggo DJ na ka, to, kakapanayamin po natin ang ating Kong Kuya Jose Antonio, si Alvarado. At eto, kukunin ko na rin yung pagkakataon na to sa inyong programa ang mamamayan ang pag-usapan natin at your service. Ang malaki o taus-puso pasasalamat ng Barangay Comradya, City of Malolos sa pagbibigay ng food packs ng ating Kong Kuya Jose Antonio. At maraming salamat kay Mayor Tessie Bistan dyan sa Plaridel. Abay, bumabaha ng truck na manok. Isa-isang manok yung pinamimigay na tinanggap namin kahapon. Lahat binibigyan, walang mayaman, walang mahirap. 3 kilong bigas, minsan nagpapadala ng gulay, minsan nagpapadala ng ang madalas dito manok yung pinamimigay talaga dito sa bayan ng Plaridel, DJ ga. Wow, yaman manok talaga. Manok. Buhay yung buhay talaga. Hindi, frozen na siya, frozen na. Kaya ang gagawin mo na lang, titipakin mo na lang. Hindi sila nagtipid. I-marinate mo na lang. Pwede mong lutong adobo, pwede mong fried chicken, o pwede kang kahit ano gawin mo, chicken curry. Alang magiging problema doon. Oga, medyo hindi nakataabalahin ka. At syempre, ito pala mananawagan na rin po tayo sa Dole o sa Polo dyan sa Middle East na marami po tayong mga kababayan dyan na OFW o yung ating mga bayani, di ba, na nandyan na hindi nabibigyan ng tulong katulad ng mga food packs. Yun nga, paano nga baga ang gagawin natin tulong sa ganoon? Ayan, kaya po tayo ay nananawagan kay Secretary Bello. Ayan, di po. Ano ba yan? Yung Bello Beauty Clinic ba? Ayan. Yan yung sa Dole, sa Bello. Kung maaari po. Binibiro lang kita, binibiro. Miss ko na ka, sana pagka normal na, tayo gusto ko yung team natin na sinimula namin to ni DJ Kyle. Hello, ayun. Sino ba yung bumabati na yun? Siyempre, yung isang bayani natin na OFW sa Riyadh, ang aking sa Riyadh, Hello, Ate sister. Dulce. Ate Dulce, pagaling ka dyan. May sakit ka ba? May sakit pa lang ba? sa kanila, 5 or 6 o'clock in the morning. 6 o'clock. Ingat yan, Ate Dulce, Ang binibining Pilipinas, 19 na ba ito? 19 ano ba yun, sister? At 10 nakasama siya sa 10 finalists. Ayun, ang dating binibining Pilipinas. Kasama niya din sila. Bueno, hindi nakataabalahin. Pagka set na lang tayo ng program natin para maganda, no? Yes, okay. Sa lahat po ng nakinig at sumubaybay po sa interview natin kay Cabsec Nagrales, maraming salamat po. At syempre mga mamamayan, ito pa rin po ang inyong programa pag-usapan natin at your service. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Maricruz Mapalad. At kasama po natin ang ating Boss Bro Ronald Castro. Ayan, maraming salamat, Boss Ga. Ikaw na Boss Ga ako dahil naisip ko ang dami-dami nitong mga bagay na mga konsepto, idea, may kinalaman naman sa paghahanap buhay. Alam mo, pwede naman tayong naghahanap buhay sa kabila ng ginagawa natin yung paglilingkuran dito sa radyo, di ba? Gaya ni Karen si Karen may tahian siya ng bag at yung ibang mga media men, batid naman natin na yung napakalimitado ng kinikita ng bilang mga mamamahayag. Kung kaya ang gagawin na lamang natin ay sasamahan na lamang natin ng mga legal na mga pagkita. Gaya ng ginagawa mo, yung t-shirt mo, maganda ga, maganda. Sayang, sana na ipakita natin dito ngayon, Sa lahat po ng gustong magpa-print po ng t-shirt, ayan.
pwede niyo po akong i-message sa aming messenger. At kung kayo ay boring na sa inyong plain na face mask, pwede po natin gawin ganito. Oo nga, kaso nga, may ano nga dyan, may kulang dyan eh. Ay, Jerlyn, sandali lang, Jerlyn. Boss Cap!